Hello mga bata! Magandang umaga sa inyo muli mga bata at sa inyo mga kasama sa bahay. Magandang umaga! Andito na naman ako si Teacher Diana Lynn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang Araling Panlipunan. At tayo ay nasa ikatlong markahan sa ikalawang linggo. Pag-aaralan natin ang sarili naming paaralan. Tungkol pa rin sa paksang aralin noong nakaraang linggo. Pero mas palalawakin natin ang ating kaalaman tungkol dito, tungkol sa paaralan. Okay. Narito ang mga layunin na kailangan nating makamit o kailangan mo makamit. Sa pagtatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang mga bahagi sa paaralan. Pangalawa, nasasabi ang mga gawain sa bawat bahagi ng paaralan. At ang huli ay napangangalagaan ang sariling paaralan. Okay. Bilang panimula, o suriin ang dalawang larawan. Aling larawan ang matatawag nating ikalawang tahanan? Ito yung mga larawan. Unang larawan at ikalawang larawan. Alin dito ang ikalawang tahanan? Ituro mo nga. Okay, tama. Ito ay ang ikalawang larawan. Ito ay paaralan. Tama ka. Ito, ano yung nasa unang larawan? Yan ay bahay. Tama. Ito ang nagsisilbi nating unang tahanan. Okay, ito namang paaralan ang nagsisilbi nating ikalawang tahanan. Okay? Bakit ikalawang tahanan? Dahil dito tayo natututo at ipinagpapatuloy natin ang mga pinapag-aralan natin sa bahay. Okay? Na mahalaga sa ating buhay. Okay, subukin mo nga. Tukuyin ang mga bahagi ng paaralan na isinasaad sa bawat pangungusap. Number 1. Dito masayang naglalaro ang mga mag-aaral. Yan ba ay A, palaruan? O B, kapilya? Pag sinabi nating kapilya, yan ay simbahan o sambahan. Ano ang sagot? A o B? Okay, at ang tamang sagot ay ang letrang A, palaruan. Dito sa palaruan, masayang naglalaro ang mga mag-aaral. Okay? Number 2. Dito nagtuturo ang mga guro at natututo ang mga mag-aaral. A, klinika o B, silid-aralan. A o B? Okay, tingnan natin kung ano ang tamang sagot. At ang tamang sagot ay ang letrang B, silid-aralan. Kaya nga yan ay tinawag na silid-aralan. Dito nag-aaral ang mga bata o dito natututo ang mga mag-aaral. At dito din nagtuturo ang mga guro sa silid-aralan. Okay? Number 3. Naririto ang mga aklat at magazine na gagamit ng mga mag-aaral. Yan ba ay A, gymnasium o B, aklatan? A o B? At ang tamang sagot ay ang letrang B, aklatan o silid-aklatan. Sa English, yan ay library. Okay? Yung gymnasium, gym. Okay, number 4. Dito ginaganap ang mga malalaking okasyon tulad ng pagtatapos o graduation.
Yan ba ay A. Gymnasium o auditorium? O B. Oval track? Okay? At ang tamang sagot ay ang letrang A. Gymnasium or auditorium. Okay. Number 5. Dito bumibili ng pagkain at kumakain ang mga mag-aaral. A. Kantina o B. Klinika? Okay, dito bumibili ng pagkain. Okay, at ang tamang sagot ay ang letrang A. Kantina. Kasi sa B. Klinika, dito nagpapagamot ang mga may sakit. Okay, ilan ang score? Very good. Tuklasin natin, kilalanin ang mga larawan. Sabihin kung anong bahagi ito ng paaralan. Okay. Ito? Anong bahagi ito ng paaralan? Ito ay silid, aklatan dahil madami mga aklat dito. Ito naman. Yan ay, pag may sakit ka, saan ka pupunta? Ikaw ay pupunta sa klinika. Ito naman. Okay, yan ay opisina ng punong guro. Ano-anong bahagi ng paaralan ang nasa larawan? Isa-isahin mo nga ulit. Ayun na, unang larawan. Tama, silid, aklatan. Pangalawa, klinika. At ang huli, yan ay tanggapan ng punong guro. Okay? Sa loob ng paaralan, makikita ang iba't ibang bahagi nito. Okay, may mga iba't ibang bahagi ng paaralan. Okay, alam mo ba ang mga ito? Magbanggit ka nga ng halimbawa ng bahagi ng paaralan na alam mo? Okay, very good. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Okay, ito ay ilan sa mga bahagi ng ating paaralan. Papakita ko yung larawan nito ha. Virtual tour muna tayo. Kasi hindi mo pa makikita sa ngayon ang totoong itsura nito sa face-to-face. Virtual pa lang muna. Okay? Handa ka na ba? Okay. Ang una ay opisina ng punong guro. At dito mo makikita ang punong guro. Ito ang Office of the Principal. Okay? Dito yung kanyang tanggapan o tanggapan ng punong guro. Okay? Ito naman. Kantina. Ito ang ating school canteen o kantina. Okay, pangatlo, klinika. Meron tayong health station, isang building, kung saan makikita natin ang mga kagamitan na ginagamit sa paggagamot. Okay? At pumupunta rin tayo minsan dyan kapag sinusukat ang ating timbang at ang ating taas, yung height and weight natin. Okay? Para sa ating nutritional status. Pang-apat, silid aklatan. Okay, mayroon tayong School Library Media Center. Okay, ito ang ating school library. Dito natin makikita ang mga iba't ibang libro. Okay? Kung gusto mo magbasa ng libro, maaari kang pumunta dyan. Panglima, itong ating gymnasium o gym. Okay, ito ang ating gym. Pang-anim,
Guidance Center. Okay, nandito ang ating guidance teacher. Ayan, guidance center. Silid-aralan. Dito naman ikaw mag-aaral o dito nag-aaral ang mga mag-aaral. Okay, ito ay isa sa mga grade 1 classrooms. Okay? Iba pa. Yung upuan dito ay desk. Okay, ito pa yung iba pang classroom. Okay, meron tayong 71 new classrooms. Okay? Ayan. Meron pang ibang building sa iba pang bahagi. Okay? Yan ay ilan lang sa mga classrooms ng ating paaralan. Ito pa yung classroom for learners with visual impairment. Dahil tayo ay nagkikater ng special education, meron din silang room, SPED room. Okay? Dito yung mga visually impaired. Okay? Sumunod naman, pang-walo ay computer room. Okay, kung gusto mo na sumali sa computer class, pupunta ka sa computer room. Okay. Gagamit ka ng computer kapag naka-enroll ka sa computer class. Okay? At ito pa yung iba pang bahagi ng ating paaralan. Ito ay PTA Hall. Minsan dito nagkakaroon ng pagpupulong. Ito pa, grandstand. Okay. Minsan, dyan din isinasagawa ang iba pang gawain. At meron tayong oval sa tabi ng, dito sa ground. Okay? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, sabihin ng pasalita ang bahagi ng paaralan na tinutukoy. Number 1, dito nag-aaral at tinuturuan ang mga mag-aaral. Anong bahagi ng paaralan ito? Okay, ito ay ang silid-aralan. At tama ba ang iyong sagot? Very good kung ganon. Number 2, dito ay maaaring maglaro ang mga mag-aaral. Okay, ito ay palaruan. Number 3, dito umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral sa paaralan. Hindi ko na ipakita ang palikuran o comfort room. Meron yan sa ating classroom. Okay? O mayroong palikuran, common CR, kapag sa building ng classroom. Kapag malaki na yung building. Okay? Number 4, dito ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sumasama ang kanilang pakiramdam habang nasa paaralan. Anong lugar o bahagi ito ng paaralan? Okay, tama. Ito ay ang klinika. Number 5, dito kumakain ang mga mag-aaral sa paaralan tuwing recess. Ito ay kantina o canteen. Very good. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, sabihin kung anong gawain ang ginagawa ng isang mag-aaral sa larawan sa ibaba. Okay. Ano ang isinasagawa dito? Okay. Dito sa grandstand, kapag mayroong mga activities na kailangan
kapag madami ang mga tao na bahagi nito, maaring gamitin itong grandstand. Okay. At dito din isinasagawa ang ating flag ceremony. Okay? O dito, o kaya dito sa ibaba ng grandstand. Okay? Kalimitan dito kasi andito yung ating flagpole. Okay, kaya sabay-sabay tayo nagsasagawa ng flag ceremony. Okay? Okay. Ano naman ang ginagawa natin sa School Library Media Center? Okay, pwede tayong pumunta dito kapag gusto natin magbasa ng libro. O kaya naman kapag mayroong ipapakitang presentation ang teacher, pwedeng gamitin itong media center. Okay. Para mas makita ng malawak o malaki ang pinaliliwanag ng guro. Okay? O dito naman. Ito ay mga silid-aralan. Ayan. Dito, ngayong taon at nung nakaraang taon, ay dito ang mga mag-aaral ng unang baitang pumapasok. Okay? Hindi lang yung ipinakita ni teacher kanina na grade 1 classroom. Okay? O anong ginagawa ng mga bata dito? Okay, syempre dito sila nag-aaral at dito rin nagtuturo ang guro. At tandaan, ang mga bahagi ng paaralan ay binubuo ng iba't ibang bahagi tulad ng una, silid-aralan, pangalawa, silid-aklatan, pangatlo, kantina, pang-apat, gymnasium o gym, panlima, palaruan, pang-anim, opisina ng punong guro o tanggapan ng punong guro o principal's office, pang-pito, klinika o clinic, pang-walo, guidance center, andito ang guidance teacher o guidance counselor. Kapag naman kailangan ng mag-aaral ng gabay o guidance, maaari siya magpunta dito o magpatulong sa guidance teacher o guidance counselor kaugnay ng kanyang pag-aaral o mga nangyari sa kanyang buhay, maging sa bahay. Maaari niyang ma-share ito sa guidance teacher o guidance counselor. Pero yun ay confidential. Hindi naman yun sasabihin ng guidance teacher in charge o kaya guidance counselor. Kaya kapag ikaw ay may problema, maaari mong itong i-share sa guidance teacher o guidance counselor. Huwag kang mag-alala dahil ito ay hindi sasabihin sa iba. Okay, number 9, computer room. Kapag nagkakaroon ng computer class, pumupunta sa computer room. Okay. Para sa pagtataya, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong show me board. Number 1. Niyaya ka ng iyong kaklase na si Jessa na kumain habang recess. Saang bahagi ng paaralan kayo pupunta? A. Palikuran o comfort room, B. Klinika o clinic, C. Kantina o kantin, o D. Silid-aralan o classroom. Okay, saan ka pupunta? Isulat mo ang letra ng iyong sagot. Okay, tapos na? Sagutan natin. At ang tamang sagot ay ang letrang C, kantina. Okay, syempre,
pupunta kayo sa kantin o kantina kapag bibili kayo ng pagkain. Okay, number 2. Ito ay isang lugar kung saan natututong magbasa, magsulat, at magbilang ang mga mag-aaral na tulad mo. Yan ba ay sa A. Simbahan, B. Paaralan, C. Palaruan, o D. Palengke? A, B, C, o D? Sulat mo na. Okay, at ang tamang sagot ay ang letrang B. Paaralan. Dahil dito sa paaralan, nadadagdagan ang iyong kaalaman at natututo ka sa tulong ng guro. At kasama ng iyong mga mag-aaral, nag-aaral ng mga aralin. Number 3. Biglang nadapa at nasugatan ang kaklase mong si Alexi habang kayo ay naglalaro. Saang bahagi ng paaralan dapat pumunta si Alexi upang ipagamot ang kanyang sugat? A. Klinika, B. Kantina, C. Silid-aklatan, o D. Silid-aralan? Okay. Saan magpupunta para ipagamot ang kanyang sugat? Okay, ito ay letrang A, klinika. Tama ka ba? Okay, very good. Number 4, ito ay bahagi ng paaralan kung saan tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral. A, klinika, B, kantina, C, silid-aklatan, o D, silid-aralan? A, B, C, o D? At ang tamang sagot ay ang letrang D, silid-aklatan. Number 5. Nais mong magbasa at magsaliksik. Saang bahagi ng paaralan ka pupunta? A. Silid-aklatan, B. Silid-tulugan, C. Silid-aralan, o D. Silid-dasalan? A, B, C, o D? At ang tamang sagot ay ang letrang A, silid-aklatan. Okay, ngayon naman buuin ang talata at punan ang mga patlang batay sa mga larawan sa ibaba. Okay, yan ang ating reflection o reflection. Okay? Ang patlang ay ang ating pangalawang tahanan. Dito natin natututuhan ang maraming bagay. O ano ito? Ayan, ayon sa larawan, ano ang maaari nating isagot dito? Okay, sabihin mo nga. Oh, very good. Ito ay ang paaralan. Okay, ang paaralan ng ating pangalawang tahanan. Dito natin natututuhan ang maraming bagay. Bilang isang patlang, mahalaga na alam mo ang iba't ibang bahagi ng iyong paaralan. Okay. Sino siya? Yung nagtataas ng kamay o nakaupo? Okay. Yung tinatawag ng guro. Sino ang tinatawag ng guro? Okay, ito ay mag-aaral. Bilang isang mag-aaral, mahalaga na alam mo ang iba't ibang bahagi ng iyong paaralan. Tandaan mo yan, ha? Okay? Para hindi ka maliligaw. Ang mga bahaging ito ay dapat panatilihing maayos at malinis upang ang mga mag-aaral na tulad mo ay makapag-aral ng mabuti. Okay, kailangan panatilihing maayos at malinis ang iba't ibang bahagi ng ating paaralan. Okay, dahil dito tayo pumapasok o nag-aaral. Pero sa panahon ngayon na may pandemya, hindi pa tayo nakakapunta dito. Okay, baka sa susunod. Okay? Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw na ito sa ating aralin, sa araling panlipunan na ang sarili naming paaralan. Okay? Maraming salamat sa oras na inyong inilaan. At sana naman ay natandaan nyo ang ating aralin.
Kung hindi mo masyado naunawaan ang ating aralin ay maaari mong ulitin ang videong ito hanggang sa maunawaan mo. Okay? Ako muli si Teacher Diana Lynn, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, paalam!